Cruz, come in, please. Pwede pasok? Oo, come. Pinapaayos ko pa kasi yan eh. Di pa pala inayos ng engineer namin yan. Yes, sir. Call you back. Okay, bye-bye. Ay, sit down, please. Mr. Cruz. Yeah. Nabasa ko na yung email tungkol dun sa request mo. Gusto ko sanang malinawan pa. Pwede mo bang explain mo sa akin? Alin po yung paghingi ko po nung salary decrease? Yun ba yun? Yun nga. Yun yung gusto ko malaman. Tama ba yung pasa ko? Salary decrease, hindi increase. Opo. Bakit naman po ako hingi ng increase ng sweldo eh? Ang tamad ko nga eh. So, sinasabi mo, gusto mong bawasan ko yung sweldo mo? Opo. Sir, sa totoo lang, nahihirapan na kasi akong gastusin yung pera ko. Ang dami-dami ko kasing pera, boss. Alam niyo po ba, just to share, no? Okay. Umuubos po ako ng 1 milyon buwan-buwan para lang hindi mapuno ng pera yung bahay ko. Wait a minute, Mr. Cruz. 1 million? Yes, 1 million? 1 million naman. Actually, kung sa pangangailangan ko lang, no? Oh. 500, 600,000, pwede na. Pero kaya pinipilit kong maka 1 milyon buwan-buwan. Pinipilit ko na lang, oo. 500, 600, pinipilit mo pang 1 million? Bakit kailangan mo ubusin ng 1 million sa isang buwan? Kasi sir, kung hindi ko gawin yun, maiipon yung pera. Hindi ko na alam kung saan ko ilalagay yung pera ko, boss. Saan pa kasi dinadala yung pera mo? Wala. Kahit kung ano-ano na lang, kung ano-ano ginagastos ko. Minsan bumibili ako ng sasakyan. Oh. Pagbili ko ng sasakyan, pupunuin ko ng gas. Oh, gas. Oh. Tapos, ililigaw ko yung sasakyan. Tapos, iiwan ko. Ganun. Minsan, bibili ako ng bagong sasakyan. Oo. Tapos, hindi ko ipapa-insure. Tapos ibabangga ko. Ganon? Gastos ulit. Ganun eh. Ganun po. Ang dami kong pera. Actually, lately, may bago akong ginawa. Nag-contact ako ng mga scammer. Nagpa-scam ka? Oo, nagpa-scam ako. Kaso lately, hindi na nila ako sinasagot eh. Bakit daw? Kasi yumaman na rin sila eh, sa akin. Kaya ayaw na nila akong scam. Meron din akong regular schedule. Yung mga hold-upper, at saka yung mga akit bahay. Ayan, ayaw na rin nila. Bakit mayaman na rin sila? Oo, nakapagin na sila ng pera sa akin. Kaya lang, hindi maubos yung pera ko, boss. Grabe ka naman, Mr. Cruz. Ang bago kong ginagawa ngayon ay nagde-deposito po ako ng pera sa bangko. Teka, kung nagde-deposit ka ng pera sa bangko, lalaki yun, tataas yun. Hindi. Kasi niloloko ko yung bangko. Magde-deposito ako, ibang pangalan yung gagamitin ko. So, hindi ko ma-withdraw. Kaya nakikiusap ako sa'yo, boss. Baka naman pwede, bawasan mo na yung sweldo ko. Please. Kasi hindi ko na alam ang gagawin ko sa pera ko. Bakit ka pa nagtatrabaho, Mr. Cruz? Boss, talagang kailangan ko magtrabaho. Kasi kung hindi ako magtrabaho, mababaliw ako sa bahay. Hindi ko alam kung paano ko ubusin yung pera ko. Alam mo minsan, boss, kumukuha ako ng mga artista para lang kumanta ng lip sync. Naintindihan ko ang sentimiento mo. Pero sa kahilingan mo na ganyan, nakakalungkot sa part ko, hindi ko mapagbibigyan ang salary decrease mo. Bakit? Boss, hindi nga ako kagaling ng empleyado eh. Lagi nga akong absent eh. Sa totoo lang. Request ko lang ibagsak mo yung wag mo kung si Santihin, ibagsak mo na yung sweldo ko. Sa totoo kasi, Mr. Cruz, palaki ng palaki ang kinikita ng company. At pataas ng pataas ang sales ng company. In short, sobrang yaman na ng company. Ganon? Anong gagawin ko? Anong gagawin ko sa tingin mo? Teka, boss. Listen, meron akong maganda pang plano sa'yo. Ang gagawin ko, imbis na decrease, i-increase ko pa ang sahod mo. Increase? Boss, that's unfair! Ang unfair mo, boss! Hindi mo pwede, yung iba na lang increasean mo, ang tamad-tamad ko eh. Gusto mo hindi ako pumasok eh, para decreasean mo ako. I'm sorry. Saglit lang excuse me. Come here. Come here. Tapos ka na magbasa? Ito na sa'yo. Uwi ka na. Go home. Ito yung pang ano mo, para may pambayad ka sa taxi. Okay? Sige, boss. Ingat ka. Take care. Teka, Charles, sa'yo na rin to. Baka may in case na tumawag na eh. Another job for you. Thank you, sir. Okay. Boss, parang ngayon ko lang nakita to. Bagong empleyado ba rin yan? Ay, di namin empleyado yan. Pinapasweldo ko lang.